Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat na ngayong araw. Tinipon ko ngayon ang mga boss, pinuno, leon at tigre sa tabi ko. Tingnan mo naman ang mga kagandahang ito. Hanggang nating kankurso ay lumalaki araw-araw. Totoo yan. Hindi lang kami puro salita, may gawa rin. Nagtatag talaga kami ng Cane Corso Gang. Naftayo kami ng gang ng mga Rottweiler. Talaga mga kaibigan, lahat ng bagong dumating na mga alaga sa aming bukirin ay sobrang astig. Alam niyo ba ngayon lahat ng pagsisikap ay para magkayos sila? Araw-araw, sinisikap kong magsama-sama sila, mag-socialize at maglakad-lakad ng magkakasama para mapanood natin silang naglalaro ng panatag. Ipinaskill ko rin ang karatulang ito dito. Tingnan mo si Faisal, ha? Tingnan mo, papabagsakin ko na si Faisal. Si Faisal at Bongguk, alam nyo, nakasabit ito dun sa may mga kambing. Ibinababa ito ni Bonchuk at Faisal. Sabi ko, hindi ito pwedeng manatili rito, kaya kinuha ko at ilagay dito. Nabasa ng putik, nilinisin ko muna at tatalyan sa gilid. Kumusta? Bagay ba dito? Tingnan mo siguro 10 taon na akong gumagawa ng video. Alam ng mga nanonood ano ang slogan ko mula noon. Hindi aso, kundi parang anak ang turing namin sa kanila. Hindi ko lang, basta sinasabi yan. Tunay na parang anak ko sila. At dito sa Turkiya, hindi ako magpapakumbaba, tol. May mga panahon na mapagpakumbaba ako at may mga panahon din na hindi. Wala pa akong nakitang kasing tapat at walang kondisyon magmahal sa mga buhay na ito, tulad ko mga kaibigan. Totoo, silang lahat ay parang mga anak ko. Mga anak talaga para sa akin. Alam nyo, lagi ko rin tinatanim sa inyo ang pagmamahal na ito. May mga nagtatanong sa komento kung doon talaga ako nakatira. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may ganung tanong mga kaibigan. Oo, dito ako sa Bugirin nakatira. Kasama namin ang mga anak namin, masaya kami kasama sila, payapa kami. Mas gusto namin ito kaysa sa pagiging malapit sa ibang tao. Mas mabuting iwasan ang mga peging pagkakaibigan at pakikisama. Masaya ako sa tunay nilang pagmamahal at tapat na pakikitungo. Dito ako payapa, may bahay ako dati sa bayan pero isinara ko na yon. Sa apartment kasi, hindi kami komportable. Kaya ilang buwan na akong nandito. Payapa ako kasama ang mga anak-anakan. Ngayon, tinan mo, ano ang paksa natin na yon? Alam nyo, kamakailan lang dumating ang mga bagong Rottweiler. Nagkaroon kami ng problema sa kanila, mga loko, inaatake nila ako. Simula nang umalis ang mga amo nila. Ngayon, pakakawalan ko na ang Cane Corso Gang. Ilalabasin na Carlos, Hector at iba pa. Magpa-practice ang mga bata na yung umaga. Gusto ko lang may pakita sa inyo. Susubukan naming masanay sa mga Rottweiler. Pakiusap ko lang bago yon. Huwag nyo naman akong bigin. Kung maglalike kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment para suportahan ako. Matutuwa talaga ako. Importante sa akin ang mga like at komento nyo. Huwag nyo naman akong bigin. Ulan anak, ang ganda-ganda mo talaga anak. Sandali, upo muna ako sa tabi nila. Tingnan ko nga. Nasaan na ba ang mga magaganda ko? Nasaan na ba ang mga mahal ko? Maganda kong anak. Alam nyo naman may sakit ang anak ni Nora. Tuloy-tuloy ang gamutan namin. Ginagawa namin ang lahat ng kaya namin. Araw-araw kami sa veterinaryo. Serum at gamot, lahat ng kailangan ginagawa ko mga kaibigan. Mas matatag na kalagayan ng anak natin. Hindi pa rin sigurado kung gagaling siya o hindi. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Nandito na ba mga anak kong babae? Nasaan ang mga baby ko? Zeyna, anong ginagawa mo? Mga anak kong babae, grabe, napakaganda ninyo. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Lahat ng mga yan, tropa ko lahat. Mahal na mahal ako ng mga anak ko. Alikan kung nga si sandali. Siyempre, sino pa? Unin mo yung si Raulong yan. Hulo, Dede, nasaan ka na? Nalungkot kami kasi, hindi namin nakita si Dede. Sabi namin, nasaan si Dede? Ha? Nasaan si Musur Dede? Tanong namin. Dati, sa simula ng video, siya ang tumatalon sa akin. Nasaan si Dede? Nasaan na si Dede? Nilagay ko dito sina Dede at Karabas, mga kaibigan. Kinulong ko muna sila kasi ilalabas ko pa sina Carlos. Dito na kayo mga leon, huwag aalis. Ayos ba anak? Kami ang gumawa ng mga kulungang ito. Maayos naman pero may hamon din ang trabaho ito kapag taglamig. Noong nakaraang taglamig, napuno ng putik ang lahat ng kulungan. Pagkatapos doon, naglagay ako ng mga bato sa ilalim. Pero hindi maganda ang kinalabasan dahil makakapal ang mga bato na kuha natin. Sa pagkakataong ito, malamang na buhangin ang kukunin ko. Maglalagay ako ng buhangin sa sahig ng mga kulungan sa labas mga kaibigan. Tingnan nyo, ipinaliwanag ko na ito sa video nung isang gabi. Halika, ipapakita ko rin sa inyo. Sinabi ko dati na magdadagdag ako ng kulungan sa ilalim ng kulungan ng pusa at sinimulan ko na ito.
Ngayon, hindi pa tapos ang balangkas dahil kinulang ako sa materyales. Bibili ulit ako ng materyales. Dati, plano kong gawing isang kulungan lang ito, pero masyadong malaki ang kinalabasan. Ibig sabihin, 4 metro ang haba nito. 2 metro ang lapad, kaya talaga itong malaki. Kaya bala kong hatiin ito sa gitna. Sabi ko, gagawa ako ng 2 kulungan. Tingnan nyo, dito ako magpapaliwanag. Alam niyo ba mga kaibigan na nagkakahalaga ng 11,000 lira sa akin ang kulungan ni na Dede na nakikita nyo? 11,000 lira, ako pa gumawa, 11,000. Ngayon, tingnan mo, ito aabutin sa atin ng 20,000 lira, 22,000 lira. Doble ng presyo doon. Halos ganun na nga, mahal talaga ang mga materyales. Tapos ikaw pa ang gumagawa ng trabaho. Alam mo pare, may na-comment ka makailan, nagawa ko na yung training area. Sabi niya, kung ipapagawa mo yan sa eksperto, madali lang sabihin yun, tama siya. Pero mga kaibigan, kung kukuha ako ng eksperto, 20 bilyon ng materyales at 20 bilyon pa sa paggawa. Ibig sabihin, alam na rin natin yan. Pero lahat niyan ay may gastos pa rin. Sa kakayahan natin ngayon, ginagawa natin ang makakaya natin. At maganda naman ang kalalabasan. Huwag kayo umasa ng sobrang profesyonal na resulta. Dahan-dahan lang kuya, kasi kakasimula ko palang mag-welding. Ginagawa namin ang kaya namin, sana hindi lang tamaan mata ko. Tara kuya, gawin natin isa pa. Ano ulit gagawin? Sandali, nakalimutan natin ang talidon. Nakalimutan si Tyson Papa sa bakuran, kukunin natin siya. Kukunin ko lang ang tali dyan. Uy mga anak kong babae, ano ginagawa nyo? Grabe, ang init ng panahon na yun. Kukunin ko lang ang video na ito, ayusin ko. Pagkatapos, isasama ko ang ilan sa mga anak ko mag-swimming. Sa palagay nyo, sino ang dapat kong isama? Hintay ko ang komento ninyo kung sino sa mga anak ang isasama. Isulat ninyo at ayusin ko kung sino ang dadalhin. Ipakita mo ang tunay na anak ng Argentina. Ulan Tyson Papa, alam mo kahapon, napanood ko ulit yung videos natin sa gubat. Si Tyson Papa, sa gubat, napakagaling niyang aso talaga. Ulan, wala talagang katulad yun. Umakyat siya sa bundok at bato. Nagka-problema na kami sa kanya sa gubat. Noong mga panahong yun, hindi ko maalala kung naikwento ko na ba. May parang dalisdis doon pero bumaba pa rin kami, tingnan mo. May ganitong lugar doon. Siguro, nakalakad na kami ng mga 2 kilometro papasok sa bundok. Papasok sa bundok, madali. Nahulog siya sa bundok, na-spray ng pa at di makalakad. Nasa ibaba pa lang kami at aakyat pa, ganito ang daan. Hindi siya makalakad, pilay ang paa niya. Sa huli, binuhat ko si Tyson sa likod ko. Sinasabi ko sobrang tarik ng bundok, binuhat ko siya paakyat ng matarik na daan sa likod ko. Umabot ng 2.5 hanggang 3 oras bago ako nakalabas. Baka nga mas matagal ba? Sobrang napagod ako noon para may ligtas si Tyson Papa. Ayaw kong iwan siya, hindi ko may paliwanag. Walang signal doon, kahit gusto mo humingi ng tulong, hindi ka rin makakahingi. Anak, pahalagaan mo ang tatay mo ha? Narinig mo ba ako anak? Leon ng Argentina, narinig mo? Sobrang mahal ko si Tyson Papa. Tyson, talagang napakahalaga niya para sa akin, napakabuting anak. Ibig sabihin, sobrang mahal na mahal ko siya. Ang asal niya, ugali niya at moralidad niya. Lahat ng bagay, perfecto siyang bata. Siya ang referee natin. Alika Tyson Papa, alika. Dali nakita sa delivery room, nandito si Aris Papa, ikinulo ko na rin siya mga kaibigan. Pag nilalabas ko yung lalaking aso. Ngayon, mababagsik lahat ng lalaking aso ko. Alam niyo naman, anong nangyayari ngayon? Kailangan nating tipunin ng iba pang lalaking aso kapag inilalabas sila para maiwasan ang gulo. Kadalasan, nagkakasundo naman ang mga babae namin. Simula ngayon, papansinin ko na rin ang mga lalaki. Pusat, ano nangyayari? Pilyong pusat. Ang sama na nangyari, tingnan mo. Tyson, ano raw sabi niya? Anak, ano raw ang sinasabi nito? Anak, ano raw ang sinasabi nito? Caroline, mapakabait ka. Si Caroline, sinusuwak pa si Tyson. Sira talaga. Sige pusat. Ngayon, pinasok ko na si Maraz kanina. Isara na rin natin siya. Sandali, inuulan pa ni Tyson si Maraz. Oh. Maraz, lumayo ka muna anak. Lumayo ka muna. Hindi anak, sige na. Tigil! Lumabas ka diyan! Lumabas ka diyan? Dumaan ka Tyson. Sige pusat, kalma lang. Kuya, si pusat nagwawala na. Si pusat naging napakabangis na aso.
Lahat inaangasan niya, pero malamang si Pusat ay ilalagay ko sa likod. Masyadong tahol ng tahol sa unahan, mga kaibigan. Sobrang tahol niya. Ngayon, tara tingnan natin ang mga Rottweiler. Tingnan natin kung anong ginawa nila. Wala rin tubig kaninang umaga. Hindi ko na naman nalinis ang mga kulungan. Hinihintay kong mapuno ang tubig. Mahina kasi ang agos. Sa gabi ba mabubuno? Ngayong araw, natira pa ang paglilinis ng kulungan. Nakakainis talaga para sa akin kapag taginit at may tagtuyot. Tingnan natin kung atake ang mga rot. Tara. Nasaan na ulan? Nasaan na ang mga leon ko? Nasaan na ang mga magaganda ko? Nasaan na ang mga anak ko? Halika. Daja, halika Daja. Daja, halika anak ko, halika. Halika. Anong ginagawa ng anak ko? Anong ginagawa ng maganda at matapang ko? Grabe kayo. Halika, lambingin ko nga sila, tingnan ko, halika. Ngayon, tingnan mo. Naglagay ako ng tent para sa kanila. Para may lilim sila, ngayon may lilim na sa ilalim. Mula nang dumating sila, di ko na sila ginambala. Maganda ang pwesto nila rito. Dito sila nananatili. Umalis na ang mga may-ari nila. Si Daja palagi nang aaway sa akin, pero sa video hindi niya ginagawa. Lumalapit ako, nagsisimula siyang tumahol. Lumalapit ako, nagsisimula siyang tumahol. Natitrigger siya dahil doon, tapos inaaway din ako ng lalaki. Alam mo, halos di ko maikabit yung tent na yon. Hindi ko matininan yung mga yon, ganito lang ako. Hindi ko sila hinawakan o kinausap. Pag gumalaw ako, inaaway agad ako. Laging malayo lang ako. Ganong ko tinali ang tolda. Sa ngayon, ginagawa kong lahat ng makakaya ko para masanay sila. Medyo matatagalan bago sila masanay sa atin. Kasi ang mga rot ay mga asong hindi agad nasasanay. Pero alam mo ba, hindi naman lahat sila ganun. Pinuha namin si Maria, agad siyang nasanay. Alex, Bella. Paglaon, kinuha ko na rin si Marla nung malaki na siya. Sa 10 buwan na siya noon, nasanay din siya. Nasanay na siya, pero kabaligtaran ito. Lalaki ang matalino, pero babae ang nagtutulak sa kanya, tol. Yung babae ang nag-udyok sa kanya, nabubuyo siya. Anak, halika. Halika nga. Halika. Tingnan mo, yung mga aso ngayon, nasa tabi ko lang, tahimik lang sila. Pero pag mag-isa lang ako pumunta, sinusunggaban nila ako, tol. Ganyan kasamang ugali nila. Sa totoo lang, dapat pinag-iwalay na natin sila sa simula pa lang. Kasi yung dalawa, inuudyukan nila ang isa't isa. Nagamali rin doon. Kahapon, nagtanong ako sa Instagram kung anong dapat gawin. May nagsabing paghiwalay ng mga aso, pero sila ang umaatake sa akin. Paano ko gagawin yon? Susubukan kong iabot ang kamay ko at lagyan siya ng tali, mamaya makikita ninyo kung paano siya umaatake. Kaya hindi ako masyado natitiwala sa kanila. Mga anak kong babae sila. Grabe kayo. Talagang yung mga bagong dinala naming Rottweiler ay napakagandang kalidad, mga kaibigan. Pareho silang kampeon ng Turkey. Ang lolo nila ay kampeon sa maraming bansa, kahangahangang mga anak. Sana maging mabuti sila para sa ating bukirin. Halika na, tingnan natin. Puntahan natin ang kulungan at palayain muna si Carlos. Pagkatapos, pakakawalan din natin si Hector Baba ng kaunti. Tipunin natin ang grupo ng Cane Corso. Pakakawalan ko rin ang mga rat. Pagsasamahin ko ang Cane Corso at ang mga rot. Tingnan mo ngayon. Ang Cane Corso ay parang bata pa. Paano ko ba ipapaniwanag? Mahilig silang maglaro pero mas matindi ang ugali ng mga rot. Ngayon, mahirap pagsamahin ang mga rat bilang isang grupo. Mas madali ang Cane Corso pero matitigas talaga ang mga rat, pare. Oy Hector Baba, oy Marla, oy Harley. Mga leon ko, anong ginagawa nyo? Asya, Escobar, mga leon ng Anadolu, Masya Allah. Anak, ayan mo muna maglakad-lakad ng mga yan, pagkatapos kayo naman ang palalayain ko, ayos ba? Ngayon, palayain muna natin si Harley. Matagal-tagal nyo na rin hindi nakikita si Harley, tingnan nyo nga kung nagbago na siya. Nung una siyang dumating, alam nyo naman, sobrang walang kumpiyansa sa sarili. Natakot siya noon, laging nakatago ang buntot niya at palaging tumatakbo palayo. Ngayon, panurin nyo muna siya sandali. Nasaan na si Harley? Hayaan muna nating magkilala ni Harley sila. Hector Baba, gusto mo bang pakawalan din kita, anak? Italianong simental. Ang galing talaga ng anak ko. Pakawalan din natin si Marla. Reyna, halika. Reyna, halika. Ialay ko ang buhay ko sa'yo. Nasaan ang maganda kong anak? Nasaan ang matapang kong babae? Ang meron akong Reyna. Ngayon, oras na ng toro ng bakuran. Oy, torong Carlos, simental na Carlos. Hintay. Kagabi, pinalaya ko si Alex. Nagbaka sakali ako, alam mo ba yon? Sabi ko, pakawalan ko nga ito. Direkta ko siyang pinalaya sa bakuran, hindi ko na siya pinalakad na may tali.
Parang nablangko ang isip ko. Sabi ko, palayain ko na lang siya. Naglakad-lakad lang siya at tumakbo-takbo ng mga 15 hanggang 20 minuto. Tapos bigla na lang siyang nawala. Kanino siya umatake? Sinubukan niyang sugurin si Nora. Agad ko siyang hinila. Diretso talaga siyang sumugod. Tumakbo siya, diretso lang. Agad akong namagitan, hindi sila nakasakit sa isa't isa. Saka sa unang 15 hanggang 20 minuto, wala namang nangyari. Kung gusto ninyo, gagawan ko ng espesyal na video, sinubukan ko kahapon. Pinagtabi ko nun sina Odin at Bella. Sige, shh! Alex, wag kang dumahol. Nagkainit na si Bella at ipaparas ko siya kay Odin, mga kaibigan. Kaya magkatabi sila ngayon. Kilala niyo si Odin, Baba. A pedigree at mataas ang kalidad ng aso. Anak ng karisma at kalidad. Ang tindig, katawan, taas, laki, at bungo niya ay napakaganda. Astig talaga siya. Kukunan natin siya kasama si Bella. Sana ipagpalain tayo ng Diyos at makakuha ng isa sa mga tuta nila at ipakilala siya sa bagong lalaking Roth. Kung gusto niyo ng ganitong video, bigyan niyo ng 6,000 likes at gagawin ko. Dora, halika dito anak. Dora, halika dito Dora. Matabang Dora. Anong ginagawa mo Dora? Dora, tumakbo ka. Ayan, muli makalakad-lakad si Dora ko. May iba pa bang pwedeng palayain? Baka dito. Reyna! Oy, anak, pagkakawalan kita sa gitna nila. Magkagulo sana, ha? Asil. Pagkawalan si Asil. Halika, Asil. Si Asil ang huli. Nasaan ito? Nasaan? Nasaan na ba ito? Pinapares namin siya kay Carlos at Hector, alam nyo na. Wala pang sinyales. Kung naloobin ng Diyos, sana malapit na kaming makakuha ng mga tuta niya. Asil! Napakaganda naman, sana nga. Bagay kay Asil ang pangalan niya, tinan mo, kumikintab lagi ang balahibo ng kay ni Corso. Tingnan mo ang balahibo ng mga Rottweiler. Ganito sila, kabilis madumi yan. Tingnan mo, ganito sila kadaling madumihan, parang puti. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Pare-pareho naman silang kumakain ng parehong pagkain, lahat sila ay nananatili sa isang lugar. Sa balahibo ng mga Roth, nagkakaroon ng ganitong parang balakubak. Maria, parang lalo ka nasisira ng bait. Anak, magpakalma ka naman. Huwag lang siya makipag-away. Ngayon sa bakuran natin, lahat ng babaeng Ken Corso magkasundo na. Diba? Wala na talaga. Sina Hector at Carlos na lang ang hindi natin pinagsasama. Sila na lang ang hindi natin pinapalaya ng sabay. Halika, palabasin din natin si Carlos. Pinalaya ko si Carlos kagabi, pero inatake niya si Ala, kaya sa bakuran na lang si Ala ngayon. Asid! Carlos, handa ka na ba? İtalyanok semental. Halika na, halika! Si Asiye ay nasa labas, ang liit-liit mong nilalang. Simula ngayon, palayaw niya ay Firfir mga kaibigan. Tatawagin natin siyang Firfir Asiye dahil sa mga balahibo niya at kung ano-ano pa, nakakatawa talagang lakad niya. Carlos, halika na! Dumaan ka na, batang matapang! Dumaan ka na, batang matapang. Sana walang gulo na mangyari. Tahimik muna tayong manot. Ang mga leon at tigre natin. Ang galing mo, sobrang na-excite si Carlos. Sige Alex, kumalma ka. Kumalma ka? Halika mga anak, ilayo ko kayo sa kulungan. Carlos. Halika rito, uy! Uy, halika rito, uy! Halika rito, uy! Halika, yayakapin kita, halika! Halika, lambigin kita, laking boy. Paano naglalaro si Harley kasamang malaking tao, Carlos? Halika! Sana hindi natin nakalimutang may asong makakaaway sa labas. Mukhang wala naman, nakasarado lahat. Ngayon, si Carlos Papa ay iihi sa isang lugar at didiligan ng paligid mga kaibigan. Ipinapakita niya, otoridad niya rito. Carlos, pumunta ba tayo sa dagat? Dati, dinala ko siya sa dagat pero pinahirapan niya ako doon. Hindi naman siya mapirmi eh. Halika, dali natin siya sa damuhan. Teka, sandali, teka. Ngayon, atakin na niya sina Apollo. Carlos, halika, huwag kang makialam. Halika dito. Halika anak, halika, ipagkikilala kita sa bagong Tyson, halika. Carlos, Papa, ole. Carlos, Papa, ole. Nasaan ang aking leon? Hintayin mo, darating siya dito ng daan-daan. Tyson, Papa. Ipakikilala kita sa kalabaw namin. Sige, sandali lang. Carlos, halika at ipakikilala kita sa bagong Roth. Halika, Carlos. Ilan ang aso na kasama natin? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grabe. Pwede di pa ako magpalabas ng mas maraming aso, pero pinili ko yung magkasundo at magkaibigan lang.
Carlos, halika at ipakikilala kita kay Tyson. Ngayon, yung video na pinanggalingan ng mga ito ay wala pang 6,000 likes. Pagkatapos makuha yon, ilalabas ko rin sila sa bakuran mga kaibigan. Hinihintay kong umabot kayo ng 6,000 likes. Papanoodin natin ito sa labas ng bakuran. Pagkatapos ko silang ilabas, sandali anak, huwag mong ipasok ang paa mo. Sandit lang Zena, mapakabait ka. Si Zena, umungkol kay Dora. Ngayon, may ugali si Zena na ganito. Sobrang inanggin ako ni Zena, sobrang siloso siya sa akin mga kaibigan. Kapag may iba akong aso ginaplos o dumikit sa akin, agad niya yung inatag eh. Ngayon, si Carlos naman ang pinuntirya niya. Zena, makpakabait ka? Si Zena na dinala natin ay mahinahon. Hindi niya gusto ang sobrang lapit o lambing sa ibang aso. Mahinoon pero may autoridad at dominante ang anak. Gusto ko talaga ang ugali niya. At saka napakaganda rin na inaangkin niya ako. At muli, isinabit din natin ang mikropono sa leeg natin gamit ang tali. Alam mo naman, binali ng mga aso yung mikropono. Halika dito. Carlos, huwag kang mag-alam diyan. Halika ana, halika ana, halika ana, halika ana, halika. Nasaan na ang aking matapang na anak? Nasaan na nga ba ang aking matapang na anak? Halika, yakapin muna kita. Mag-wrestling tayo, mag-wrestling tayo. Mag-wrestling tayo ha. Tingnan mo naman to. Kung ilalagay natin ang ulo niya sa timbangan, siguradong 50 kilo ang bigat ng ulo niya. Sandali lang anak, nagbibiro lang ako nung sinabi kong mag-wrestling tayo. Ikaw na ang bahala, Carlos. Hindi mo kayang sabayan si Carlos, parang higanti siya. Sa video, maliit siya, pero sa personal, maintindihan mo. Tingnan mo, Caroline. Si Caroline na naman ang api sa'yo. Mas gusto talaga ng Cane Corso ang ganitong laro, gets mo? Parang mga bata sila. Laging seryoso ang mga Rottweiler, kanya-kanyang trip, tingnan mo. Carlos, halika Carlos. Carlos, halika anak, halika anak, halika anak, halika. Sige, tumakbo ka para maunat-unat ang mga paa mo. Oras na ng umaga ng ensayo nila, kuya. Hayaan mo munang maglakad-lakad si Carlos Papa. Pagkatapos noon, papalabasin ko si Hector para sumunod sa kanya. Subukan din natin si Hector kasama ang iba pa. Siyempre yun, hindi natin sila pag-aawayin. Sanayin lang natin sila hanggat kaya natin. Harley! Buti na lang, kasama na natin si Harley habang naglalakad. May chichita mo ba? Noong una siyang dumating, palagi siyang tumatakas, pumupunta siya sa kulungan, tingnan mo. Natakot siya, hindi siya makalapit sa mga aso noon. Pero tilan mo ngayon, palagi na siya nasa tabi natin. Grabe talaga, mahal na mahal ko siya. Si Harley ay napakagandang babae, napakabait niya. Gustong-gusto ko ang ugali niya. At natutuwa akong makita siyang naglalaro at nakikisalamuha sa ibang aso mga kaibigan. May ilan nagagalit kapag pinapasocialize ko ang aso kasi minsan nag-aaway sila. Naintindihan ko, nalulungkot din ang tao kapag nag-aaway ang aso. Nalulungkot din ako pero ganyan talaga ugali nila mga kaibigan. Hindi sila kagaya ng tao na maupo, magtsatsa o magkakape, mag-uusap at magkokompromiso. Ibig sabihin, namumuhay sila sa pamamagitan ng pagiging dominante. Ang malakas ang siyang nabubuhay. Kapag ang babae ay nangibabaw sa kapwa babae, siya ang nagiging leader. Kapag ang lalaki ay nangibabaw sa kapwa lalaki, siya ang nagiging leader. Naglalaban sila para sa pangkikibabaw. Ibig sabihin, normal lang sa kanilang kalikasan ang mag-away. Ano ang mahalaga dito? Nang hindi nasasaktan. Paghiwalayin at mamagitan ng walang malubhang pinsala, malinaw ba? Halika, halika. Huwag kayong pumunta sa bahay. Si Carlos ay gugunuhin ang paligid ng bahay na yon. Halika, Carlos. Tyson, gusto mo bang ibaba ka rin? Kawawa naman si Tyson. Tingnan mo kung paano siya tumingin mula sa kulungan. Mahal kong anak, sandali lang. Sige, hintayin lang natin sina Carlos at Hector na makadaan, boss ko. Ngayon, di mo alam ang kilos sina Carlos at Hector. Baka sugurin pa si Tyson. Huwag na tayong sumugal. Hayaan mo muna silang maglibot na yon. Tara, bisitahin natin ang mga tupa. Hayaan nyo rin sila makapagpakawalan ng husto, mga kaibigan. Halika. Tingnan mo, si Carlos hindi na pumapasok sa mga kulungan at umaatake. Mahirap siyang ilabas mula sa hardin at ilakad kapag mainit. Delikado dahil maraming sasakyan. Pag nasanay siya sa hardin, anak, mag-ingat ka. Idahayaan ko lang silang magtakbuhan at maglaro. Sa paglalakad ko sa kanila, kapag todo laro nila, hindi nila na ilalabas lahat ng enerhiya, kaya kailangan nilang maglaro sa bakuran. Ano bang silbi kung ako ang maglalakad sa kanila? Kapag naglalaro sila ng ganito, nagagamit nila lahat ng kanilang mga kalamnan. Sana gabi na at mainit ang panahon. Ngayon, halika na at tingnan natin ang ating mga pupa.
Ulam Bonjuk, anong ginagawa mo? Nasaan na ang gwapo kong anak? Nasaan na ang karismatiko kong anak? Halika anak, halika. Ulan, sa tigas mo, wala talagang katulad na lalaki tulad mo. Ulan pati lakad at kilos niya, puro tikas. Ang galing talaga ng anak kong leon. Pero mga bata, hindi kayo papasok. Bawal pumasok, narinig nyo. Sige. Sandali, natatakot din ako kay Carlos. Anak, huwag kayong laging sumunod sa akin. Ngayon, parang isang kawan sila. Ako ang leader, kaya ako ang sinusunod nila. Saan man ako pumunta, sumusunod sila na parang kawan ng tupa o kambing. Siyempre, hindi sila kasing dali ng mga tupa o kambing. Pinakamahirap dito ay ang pagpapalakad at pamamahala ng ganito karaming hayop ng sabay-sabay. Salamat sa Diyos, nagagawa rin namin ito. Anak, diyan lang kayo ha? Sige Carlos, lumayo muna kayo. Ngayon kuya, kung papasok tayo doon sa mga tupa. Sige, wag na natin guluhin ang kasiyahan nila. Tingnan mo, agad silang lumipat sa may araw. Huwag na natin silang istorbohin, kuya. Gusto ko sanang ipakita ang tahimik na sulok ng hardin ko, pero sa susunod na lang. Hayaan muna nating maglibot at maglabas ng enerhiya ang mga leon. Carlos, baba! Masaya silang maglaro. Odin, pinagsama ko kayo para magkapareha, anak. Huwag mong pansilin ang nasa labas. Tingnan natin. Saan kuha nilagay ang tali nung pinalabas mo si Carlos? Talaga na nakalimutan ko yun. Tara, alis muna tayo dito mga kaibigan. Umalis na sina Carlos Baba at Caroline. Tara, punta tayo sa mga Rottweiler. Subukan natin. Taga ba sila o hindi? Sana hindi sila umatake, Carlos. Sobrang mahal ko talaga ang batang to, ang astig niya. Grabe, ang galing ng anak ko. Laki ng baby ko. Laki talaga. Gusto ko sanang isama ang Kankorso Gang sa dagat. Kaso kailangan nila ng truck. Di kasyo sa kotse, tingnan mo ang lalaki nila. Humihingi ba kayo ng tuta? Natatanggap ko mga mensahe ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong interes. Mga kaibigan, kakakuha lang namin. Hintayin natin dumating ang panahon ng pagpaparami, saka natin sila ipapares, kung may pagkakaloob ng Diyos. Magkakatuta kami. Sasabihin ko agad kapag nangyari. Konting tiyaga pa. Alam nyo naman na ang pinakamahusay na tuta mula sa Turkiye ang darating. Ang mga lalaki natin ay mataas ang kalidad. Cane Corso, Rottweiler, mga kamangang anak. Magtiis lang kayo, darating din sana. Ngayon, sinusundan na rin ako ng mga ito. Halimbawa, kung umatake ang mga rod sa akin, agad mong buksan ang pinto para makapasok sila. Poprotektahan nila ako. Wala na tayong ibang magagawa. Sandal lang. Ngayon, nagarap na si Carlos. Tingnan mo. Natigilan yung lalaki. Si Tyson Baba ay nagtaas ng buntot. Naku, ngayon ang gang ng Rottweiler ay laban sa gang ng Cane Corso. May ilang Rottweiler sa labas, ayos lang. Si Carlos ay handang-handa. Naku anak. Sa ngayon, tensyonadong sitwasyon mga kaibigan. Tensyonadong sitwasyon. Sige mga kabataan at yung mga nakakaramdam pa rin bata. Pakiusap, huwag kayong mag-away. Kung si Carlos ay sumugod dito, baka gibahin niya ang lugar na to, hindi natin alam. Carlos, huwag mo masyadong gipitin si Zena, boss. Huwag mo masyadong gipitin si Zena. Sa totoo lang, balak kong tipunin dito lahat ng mga rot. Gagawa rin ako ng ganitong lugar para sa mga Cane Corso. May isa pa nga sa inyo ang nag-message sa akin sa Instagram. Sabi niya ilagay ko raw sa tabi ng mga kulungan, mga kaibigan. Hindi ko milalagay. Bakit? Ngayon pinapaload nyo lang. Pero kapag kumakain sila, nag-aaway. Nag-aaway sila habang kumakain. Pag may pagkain na, tapos nakasunduan. Anak, papasok na ako, pero paano tayo papasok? Anak, bigyan mo ako ng daan. Basya. Pag sumugod sila, siguraduhin buksan mo ang pinto. Hayaan mo pumasok silang lahat. Wala na tayong ibang magagawa. Sandali lang, Zena. Huwag kang makialam kay Carlos. Tingnan mo, baka magalit si Carlos at sugurin ka niya. Anak, baka ako, paano pa kagat mo, umayos ka. Magaling, nagalit na rin si Dora. Tigil! Ngayon kuya, sana di tayo makagat. Magsasapalaran ako, tingnan natin. Kapon? Talagang atake sila. Sandali, dumagbo. Hindi. Sandali lang, anak. Sandali lang, anak. Kuya, lahat sila ay nasa tabi ko. Sandali lang. Sandali lang. Hindi ako makaka-atake. Nasa pinto sila. Psst, lumabas ka, anak.
Lumayo ka, sige. Sige, good luck sa atin. Kung makagat ako, patawarin niyo ako. Nasaan ang mga leon ko? Tinititigan niya ako ng masama mula sa likod, di ba? Masama niya akong tinititigan sa likod. Anak, huwag niyo akong tingnan ng masama. Simula ngayon ako na ang magpoprotekto sa inyo. Naintindihan niyo ba? Ang masama, kapag may kumagat, mawawala pareho kong binti. Isa nila akong isasabit, alam niyo ba? Halika! Halika! Tubig nila, may tubig pa sila. Mga anak kong babae. Kita mo ba, pinapanood ako ni Dadya? Kuya, tingnan mo. Nakatingin siya at nakatayo rin ang tinga niya. Sinyalis na ng pag-atake yan. Ibig sabihin, kapag lumampas ako sa aking hangganan, Kapag hinapros ko siya ngayon, atakihin niya ako. Anak, ang lamig pa na ng pwesto niyo. Kung ilagay ko dito ang mesa at bangko, uupo ako. Ang sarap ng hangin. Ang ganda at presko ng lugar ninyo. Teka, susubukan ko kung yumus ko ngayon. halika anak. Ay mga mahal ko, ay mga mahal ko, ay mga magaganda ko, nasaan ang mga mahal ko? Hindi muna tayo, masyadong nakakaroon ng kontak ngayon. Maglalakad-lakad muna ako dyan, kuya. Maglakad-lakad muna tayo diyan. Maglakad tayo. Anak, mula ngayon ako na ang tatay nyo. Makinig at umasta ng maayos. Pasayahin ninyo ako, pasasayahin ko rin kayo. Huwag kayong mag-away, huwag kayong magpasaway. Huwag ninyo ako sasaktan, narinig ninyo ba? Tingnan mo ang babae, nakikita mo ba? Nakatutok ang mata ng walang hiya sa akin. Nakatutok ang mata niya sa akin. Masasanay ang lalaki, kapag umatake ang babae, natitrigger siya at umatake na rin. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Hindi ako, basta agad lumalapit. Hindi natin dapat ilagay sa panganib ang sarili natin. Di natin alam ang mangyayari. Halika na. Dadya, halika. Tyson, halika. Tyson, bumaba ka! Tyson, bumaba ka! Nasaan ang anak kong lalaki? Ang gaganda at grabe ang katawan nila, kuya. Tingnan mo, inaaway nila si Dora doon. Nakita nila mag-isa siya. Nung marami sila, hindi naman nila siya inaaway. Nakita nila mag-isa siya, tingnan mo. Gusto rin lumapit ni Dora sa akin. Yan ang pinakamagandang katangian ng mga lahi na to. Sobrang tapat nila. Bira ang lahing ito, pwede mo pagkatiwalaan ng lubos. Handa silang pumatay at mamatay para sa iyo. At tapat magprotekta sa pamilya mo. Talagang manghang mga lahi. Gustong gusto ko talaga ang mga to. Medyo matigas lang ang ulo nila minsan, pero ayos lang yun. Kung hindi naman sila matigas ang ulo, hindi rin sila magiging magaling na bantay. Sana hindi niya gawin kahit na masanay pa siya. Halimbawa, si Marla ang pinakamagandang Rottweiler na nakita ko. Tingnan mo, ang nagka-eye contact kami, agad nang itinataas ang mga tinga niya. Kaya hindi ko siya matinan sa mata. Nag-eye contact kami. Ngayon, ang pag-eye contact ay parang paghamon. Naintindihan niyo? Kung hamunin ko siya ngayon at mag-isa lang siya, ayos lang. Pero pag dalawa na sila, problema na. Anak, umalis ka na dyan. Huwag magyabang, baka tapakan kita, Dadya. Tara, umalis na tayo dito. Masyado ko na silang pinansin. Narinig mo ba, anak? Paparating din si Tyson, sandali lang. Huwag kayo mag-away sa harap ng pinto, ha? Sandali lang, anak. Tingnan mo si Tyson, parang masama ang tingin sa akin, ha? Sino yung nag-aaway sa pinto? Lumabas ka. Kapag nag-away sila ngayon, maiinis naman itong mga ito at sa akin babaling. Lumabas ka diyan, anak, dali. Umatras ka muna ng kaunti, umatras ka. Hayaan mo muna silang makalayo. Hayaan mo muna silang makalayo. Anak, huwag kang lumapit masyado. Anak ko. Kailangan kong umalis dito sandali. Hindi, anak ko. Salamat naman. Ano nangyari, ha? O bakit? Kanina pa kayo nagyayabang dyan. Bakit, eh? Kung matapang talaga kayo, lumapit kayo. Bakit, anak? Nagawin ko rin yun sa loob, pero ayokong maglarit sila o mag-away. Halika nga rito. Sige, wag na natin pilitin. Hindi naman sila umaatake sa video. Kalaniwan naman, turot ako sila. Pero pag nakita ang camera, tahimik lang sila, pre. Carlos, bumaba ka na, kunin ka na namin ngayon, bossing. Pasundan natin siya kay Hector, halika. Halika, Carlos. Dahil video ako ngayon, iiklian ko lang. Mamaya, palalayan ko ulit si Carlos. Bawat aso, dapat makalakad ng hindi bababa sa isang oras, mga kaibigan. Abang nagvi-video ako, panurin nyo rin si Hector. Halika dito, halika, magpakabait ka. Sige na nga. Sige na nga. Sige na, tingnan natin. Grabe kayo, ha?
Kunin mo ang mga to, tapos pumunta ka sa gubat. Tingnan mo sa gubat. Hayaan mo ang baboy damo. Kahit oso at leon pa ang dumating, kaya nilang sunggaban at pagpira-pirasuhin. Alam mo ba yon? Lahat sila sabay-sabay. Mga leon ko sila mga to. Carlos Papa, halika. Halika, mahal kong anak. O ngayon, kukunin na kita anak. Ipakita ko rin si Hector sa mga tao. Mamaya, papayagan kitang umalis anak. Sige, dumaan ka na. Matapang kong anak. Matalino kong anak. Malaking sanggol. Malaking baby. Harley, nandiyan ka na. Nora ko. Ang ganda ninyo naman. Hector, tatay, handa ka na ba? Bakit hindi mo naubos pagkain mo? Siyempre, si tatay. Pinapakain kayo ng sobra. Saan mo ilalagay yan, anak? Halika dito, halika. Italianong estalyon. Ay naku, mamamatay ako sa'yo. Tingnan mo, ang maharlika ng dating niya. Pwede bang lahat ng tungkol sa hayop na to, maharlika? Maranggal ang tindig at tingin niya. Pumasok na rin sa tubig si Natasha. Natasha, nainitan ka ba? Ayan, tingnan mo sila, nandoon ang pool. Lumanggoy ka sa patya, anak. Bibili rin ako ng plastic na pool para sa kanila, pero baka butasin lang nila. Halika Hector, halika Hector, halika Hector. Takbo na anak ko. Mahal na mahal kita. Si Caroline, pala kaibigan sa lahat ng aso. Napapansin mo? Wala pa akong nakitang pag-aaway ni Caroline. Pinaka-paborito ko sa kanila, si Caroline na kankorso, kuya. Sobrang gusto ko siya. Ibig kong sabihin, sobrang talino niya, sobrang inosente, at napakaamo ng tingin niya. Yung mga tingin niya, talagang natutunaw ako, di ba? Maganda kong anak. Mahal ni Papa silang lahat sila. Mahal niya silang lahat, ganyan siya tumalon. Halika! Halika! Sige, tumakbo ka. Halika! Halika anak. Sige na. Isipin mo, papasok ka sa gulo, kasama sila, tapos bigla kang tumakbo. Isipin mo lang yung itsura nun. Halika anak, halika. Sige pusat Papa, palalayain kita, isa-isa lang. Huwag kayo magmadali. Hayaan natin, may labas ng grupo natin ang kanilang enerhiya. Wala tayong problema sa mga babae, hayaan mo siya maglakad-lakad kung gusto niya. Ang mga lalaki naman, isa-isa lang. Saan pumunta si Marla? Marla, halika. Uy Marla, tingnan mo, nandun pala siya. Si Marla matanda na ngayon. Hindi na siya kasing energetic ng mga mga kaibigan. Umabot na sa 10 taong gulang ang alaga kong babae. Diyos ko, bigyan mo siya ng malusog at mahabang buhay. Kaya nga, kung ikukumpara mo sa edad ng tao, parang 70 taong gulang na siya. Ang 1 taon ng aso ay katumbas ng 7 taon ng tao. Kung 70 taong gulang na siya, ano pa nga pa ang magiging kalagayan ng anak kong babae? Madali na siyang mapagod. Reyna ko. Anong nangyayari pare? Nag-away ba? May naririnig akong ingay. Pakitignan mo. Parang kanila ang lugar na to. Parang sila pa ang mas madalas dito kaysa sa akin, kahit ako ang gumawa ng lugar na to. Mga pilyo, kaya halika rito. Halika. Sige na. Hector, halika. Buti na lang, walang nagalit. Salamat sa Diyos. Walang naging gulo o away. Medyo nailan din ako sa kanya. Hector, Bob. Halika, anak, ipakita mo sa kanilang tikas mo. Si Hector, Baba, ay naglilinis sa loob at labas. Para may labas niyang dumi sa loob niya. Grabe, napaka-astig mo talaga. Tikas talaga. Alam mo, kapag may nakakita nito mula sa malayo, hindi nila iisipin na aso ito. Sasabihin nilang jaguar ito, grabe. Parang jaguar. Anak ng, tingnan mo ang tikas dito. Tingnan mo naman ang tikas dito, grabe. Tingnan mo yung batok, halika, wrestling tayo. Mag-wrestling tayo, tara, ha? Malaking baby, halikan ko siya. Mashallah, sana ko. Walang tangke talaga. Paano sila nagiging masaya? Kuya, kailangan mo silang mahalin na parang mga bata, alam nilang mahal sila, kaya masaya sila. Nakikita mo ba? Kapag nakikita kong masaya at payapa sila, sobrang saya ako rin. Nakakapanatang sa akin ang mamuhay kasama nila mga kaibigan. Totoo, tinatanong nila kung napapagod ako. Oo, sobrang pagod ako. Mainit ang panahon at kapag malamig, may ibang problema rin. Napapagod, nandidiri at nasasawa rin ako. Shh! Hector! Halimbawa, nagsawa na naman ako, tapos umihi pa siya doon, tingnan mo, lumabas ka, walang hiya. Pero, dahil mahal ko, hindi ko siya kayang iwan, kuya, anong magagawa natin?
Sabi nga ni Muslim Baba, ang tao ay nabubuhay ayon sa kanyang kapalaran kung ano ang mapunta sa kanya. Ganito rin pala ang kapalaran natin, mga kaibigan. Anak, lumipad ka, sobra kang umihi dyan. Mapagkatino ka. Nagpapasaya sa akin ng mga ito. Halika. Halika nga, halika. Halika, lumabas ka na. Nagtipon-tipon na naman kayo dyan. Dede, bakit tahimik ka lang dyan? Dede, bakit tahimik ka lang, lolo? Tatayo ka lang ng maayos. Sige mga kaibigan, ngayon si Hector Papa naman ang maglalakad-lakad. Mga kalahating oras siya maglalakad-lakad, tapos ilalabas ko ulit si Carlos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga anak at ang kalagayan ng Rat at Cane Corso Gang ng mas malapitan. Salamat sa Diyos, maayos tayong mag-socialize. Sana manatili ang ganitong sistema. Lahat sila, sa ganitong paraan, nagkakasundo ng maayos at maganda. Mas marami pa tayong anak na may isasama sa ganitong gawain. Mayroon akong ganitong pangarap. Isipin mo na lang, kung mapagkasundo ko lahat ng aso dito sa bukid, lahat sila magkakasama at mapapanood mo silang lahat ng sabay-sabay. Masaya siguro yon, pero ginagawa natin ang kaya natin. Mahal ko kayo mga kaibigan. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.